Ulit, take two. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Si Pastor Kibuloy, pinapa-disqualified po sa kanyang pagtakbo. Kahit nga hindi naman po siya pinapa-declare po ng isang abogadong nagngangalang Matula na isa rin pong kandidato ay i-declare daw na nuisance candidate. Pag-uusapan din po natin, ito po, ex-Army Captain Clemente Enrique o mas kilala sa atin sa pangalang Kapitan Dado, Captain Dado, kinasuhan ni General Torre. At SWS survey na nagsasabi po na 41% ang naniniwala na karapat-dapat impeach si VP Sara Duterte, ayon dito kay Rigoberto Tiglao ay maliciously false o fake news. Yan po mga pag-uusapan natin. Punong-puno po ang ating balitan ngayon. Wala nang intro-intro. Pag-usapan na kagad natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Unahin na po natin to, no? Si Pastor Kibuloy po. Na kasama po, official candidate po ng sa Senate pagiging senador ngayong 2025 election ay sinampahan po ng gusto pong ipa-disqualify nitong isa rin pong kandidato na nagngangalang attorney Matula. Iyan. Teka lang, baka mali naman ako. Attorney Sunny Matula asked Supreme Court to reverse the decision of the COMELEC to allow Pastor Apollo Kibuloy to run for senator. Ayon kay Matula, dapat daw po na ideklara itong si Pastor Kibuloy bilang nuisance candidate sa kadahilanang siya po ay nakakulong dahil sa mga kasong trafficking and child abuse cases. Yan po ang kaya po dumulog itong si Attorney Matula dito po sa tinatawag nating kataas-taasang kataas-taasang korte o yung tinatawag nating Supreme Court of the Philippines. Ngayon po, ito, alam mo, Sunny Matula, kung hindi ako nagkakamali, nasa Makabayan Block to tumatakbo, no? Alam mo, attorney ka pa naman, kami pong mga hindi attorney Sunny Matula, no? Alam po namin na dito po sa Pilipinas, mayroon po tayong pinagbabatayan dito na lahat po ng tao na mayroon pong kasabihan na innocent until proven guilty. No, sa kaso po ni Pastor Kibuloy, kaya po siya nakakulong ngayon sa pagkakaalam natin dahil mabigat po yung sinampang kaso sa kanya. Pero wala pa pong napapatunayan, hindi pa nga po nagsisimula yung aktual na kaso. Hindi pa nga po sinisimulan yung pagdinig ng aktual na kaso, no? So napaka-unfair naman po niyang panawagan natin. Samantalang sa mga kasama mo, no? Sa Makabayan Block, meron na pong convicted at pinayagan pa rin po. Kasi kung ang usapin po ay kung may kaso, dapat hindi na tumatakbo. Si Franz Castro po, ipapaalala ko lang, no? Kasamahan niyo po yan. Convicted na po, napatunayan na, inapila niya lang, no? Pagkakaiba po kay Pastor Kibuloy, hindi pa po to nililitis. Si Franz Castro po convicted na.
Pero hindi kayo umaangal kahit may conviction na yung korte, patuloy pa rin sa pagtakbo. Pwede rin naman, ako nakikita ko dahil sa kasikatan po ni Pastor Kibuloy, hindi po natin may tatanggi sikat eh. No? Pwede pong gusto lang magpasikat din. Alam niya mga yan, ganun lang. Dahil kandidato sila, pwede po. Tsaka kung kandidato ka po, sa totoo lang, kandidato ba to? Parang alam ko kandidato to eh. Ayun. Kung kandidato ka po, wala namang parang walang delikadesa na ikaw pa'y magsasampa ng reklamo, no? Parang halatang-halata naman yung layo ninyo o yung purpose ng pagsasampa. So, abogado po kayo. Dito po sa Pilipinas, you are innocent until proven guilty. Tapos papakanselan nyo. Ibig sabihin po ng inosente, lahat po ng karapatan mo, hindi ka pa po. No? Ikaw po ay hindi pa tinatanggalan ng karapatan dahil ikaw ay inosente pa hanggat hindi dinideklara ng korte na ikaw ay may kasalanan. Paalala lang po kay Attorney Sunny Matula. Ngayon, kung ang purpose nyo po ay para sumikat, sisikat talaga kayo dahil ang dami pong babati ko sa inyo. Pero, yan bang kasikatan nyo ay magiging boto ba? Malabo. No? Malabo po kayong manalo dahil sa pagsakay ninyo sa kasikatan ni Pastor Kibuloy. Okay, punta na po tayo dito sa iba pang balita. Ito po, unahin na po rin natin, sunod na po natin itong pagkakaso po ni General Torre. Dito po kay former Philippine Army Captain Clemente Enrique o mas kilala po sa tinatawag nating Captain Dado. No? Nakasama po natin yan dyan sa EDSA Shrine. Alam po natin na medyo kahindik minsan napakatapang ng pananalita, no? So yung mga viewers po natin na nagsasabi bakit hindi mo gayahin si Captain Dado? Bakit hindi ka manawagan? Yan po, anday. Ayaw po natin sumikat. Hindi, talaga naman kasing army, ex-army to di ba? Siya po ay totoong PMAer. Kaya may mga contact po siya diyan, may mga mista o may mga underclassmen siya na kasalukuyan po ay mga aktibo pa. Kaya kapanipaniwala po yung tapang nito ni Captain Dado sa mga panawagan niya, no, laban po rito sa pamahalaan. Ayon naman po kay Torre, lumabis na, no? Sumobra na to si Captain Dado, kaya po niya kinasuhan ng, ano ba kinaso rito? Iking. Ayan pa pala ibang, ano niya. Kasama sa kanyang binabanggit na gusto niya. Ito po ang sinabi ni Torre, tungkol po kay Captain Dado. Enrique violated Article 142 of the revised Penal Code or inciting to sedition. Yan. In relation to Republic Act number 10175 or the Cybercrime Prevention Act. So citing inciting to sedition under ng Cybercrime Prevention Act. Ito po ang pahayag ni General Torre. Babasahin ko lang po. Kasama sa kanyang binabanggit na gusto niyang pabagsakin ng gobyerno. So you know, in democracy, lahat naman ay may karapatang mag-express ng kanilang mga hinaing. That's the beauty of democracy. Pwede ka mag-express ng iyong opinion. However, there are limitations. It should be made within the bounds of law. So sa tingin po ni General Torre ay lumalabag po si Captain Dado dito po sa inciting to sedition in relation to the Cybercrime Prevention Act. Dahil po sa paggamit niya, pananawagan niya nito, sikat siya dahil sa kanyang mga YouTube channel.
Kala ko isa lang yung YouTube channel ni Kapitan Dado eh. Captain Dado eh. Marami pala. Okay. Hindi po, si Daimos po to. Marami pong YouTube at tinanong din si Tore kung kakasuhan din yung mga nagsishare. Eh sobra ka naman, Tore. Si Captain Dado, alam niya po yung sinasabi niya. Pero naman, yung mga vlogger naman na nagsishare lang ng kanyang mga sinabi, eh sana hindi naman kasi ang trend po ngayon, lalo na po sa United States of America, ay magtanggal ng regulation, magtanggal ng mga fact checker. Tapos kayo naman, di ba? Wag naman kasi alam ni Captain Dado yung kanyang ginagawa. Wag po kayo mag-alala. Alam niyo po yung kanyang ginagawa, no? Hindi po siya pangkaraniwang vlogger lang. Dati po siyang sundalo. Alam niyo yung kanyang pinananawagan. Kaya tayo po nakasuporta lang sa kanila. Hindi naman natin kasi kahit na mamanawagan tayo, wala naman susunod sa atin. ang ako po, dahil ako po ay vlogger lamang, wala naman akong alam na diyan sa mga sa mga kasundaluhan natin. Kaya nananawagan din po kami. No? Nananawagan tayo sumama sa rally, mag-rally. Ayan, iba naman yung panawagan nila Captain Dado, no? May kinalaman na to sa mga panawagan sa mga militar. Tayo naman, mukha lang tayong sausawero pag nanawagan tayo sa mga militar. Kaya ang panawagan lang natin hanggang taong bayan lang, hanggang pakikilahok lang sa mga rally at pagboto sa ating mga sa atin pong mga kandidato, mga pro Duterte candidates. Ayan na nga po, na pinangungunahan po ni Marcoleta, kitang-kita nyo naman, no? Si Marcoleta talaga yung isa sa ilang speaker doon sa milyon-milyong peace rally. Alam nyo, grabe po yung pagmamaliit nila sa mga iglesia ni Cristo. Wala po talaga silang, wag nyo pong hamunin. Pag nanawagan po na EDSA yan, ubos na po. Okay. Dieter Bye-Bye, thank you very much sa 10 euros na pangkape. Yan, tignan natin. Si Dieter Bye-Bye. Ito pa po ang sinasabi ni Tore, no? Si Dado po, si Captain Dado daw ay nag-issue ng mga seditious statements nung siya pa ay Davao Regional Commander, yung pong nagsaserve sila sa KOJC ng warrant of arrest ni Pastor Quebuloy. Okay. Siya yung nanawagan na mga pulis at sundalo ay sumurrender sa local government, mag-unload ng baril, pointed downwards at i-abandona ang trabahong iniutos ko at ginagawa namin. Yan po ang mga ilan po sa mga inirereklamo ni General Torre, no? Nag-ugat pa pala to dun sa Davao, yung mga sinabi niya, no? So nagtatanim pala talaga, tinaniman ni Torre, no? Inisa-isa niya yung mga pagkakasala nito ni Captain Dado. Isa na nga yun, yung panawagan niya sa mga kapulisan at mga sundalo na sumurrender sa local government. Okay. Ito yung mga di umano ay mga nilalabasan ni Captain Dado. Pinoy Vlogger PH, Road Clips 101, Ang Batang Hamog on YouTube, Barok Vlogs, The Bizarre Bulletin, Viral Vlogs, Carol on Facebook. Yan, siguro ito yung mga anong tawag doon? Nag-share. Hindi natin nire-repress, hindi natin dinidiscourage, hindi natin sinusuppress ang pag-express ng opinion kahit kontra pa yan sa posisyon ng gobyerno.
Ang sinasabi lang natin is that it should be done within the bounds of law. Okay. Alam niyo po, tama na rin yan na makita po natin kasi sana yung mga korte natin, no, para malinaw po talaga kung ano yung sinasabi ng democracy na merong hagdanan. Mayroon pong hangganan sa batas, no? Kasi po yung mga hangganan po sa batas na yan, depende rin po sa interpretasyon niya ng mga korte. Kung yung ginawa mo ba ay within the bounds of law. Pero strictly speaking po, no? Yung mga vlogger, lalo na't ang panawagan mo lang naman sumama sa rally, ang panawagan mo lang naman ay lumabas para bumoto. At yung mga vlogger po na katulad namin na bumabatikos lang sa pamamagitan po ng aming mga opinion, sana po hindi makaranas ng mga suppression. Kasi tandaan po ninyo, vloggers po kami, no? Madadaldal kaming lahat. Madadaldal po kaming lahat. Ngayon, minsan nakakasama pa yan eh. Yung akala nila, alimbawa lang po marami rin pong follower yan si Captain Dado, di ba? Paano pag nakita yan na inaresto? Katulad po nung neto ni Pastor Kibuloy. Ang kaibahan po ni Pastor Kibuloy, nung sumuko po, no? Hindi po nahuli, kundi sumuko. Nung sumuko po si Pastor Kibuloy, nanawagan po siya na magsitahimik yung kanyang mga kasapi, no? Na siya na lang. 'Di ba? Yun yung pagkakaiba. Ngayon, ang tanong, si Captain Dado ba sa ating pagkakakilala? Minsan kasi gusto nila ng naunawaan natin si General Torre, no? Gusto niya sampahan si Captain Dado dahil yun na naayon sa batas. Pero minsan nadidefeat yung mga purpose ng pagkakaso mo. Baka lalong mas makalala, di ba? Kasi katulad niya, nakakulong po si Pastor Kibuloy. Inatake ninyo yung KOJC sa Davao. Ngayon po nakakulong si Pastor Kibuloy. Tahimik po si Pastor Kibuloy. Hinaharap niya po yung kaso niya ngayon. Wala po siyang panawagan na mag-alsa yung mga miyembro niya. Wala po eh. Talagang legally. No, legal po. Pati po yung mga gusto siyang i-guess ng ABS-CBN para marinig naman yung mga plataforma niya. Pinadadaan din sa legal ni Pastor Kibuloy. Wala talagang salita si Pastor Kibuloy na manghikayat mga kanyang miyembro na yun nga, no, mag-alsa. Pero ang tanong, pag ba si Captain Dado ay huhulihin ninyo, ganyan din ang reaction? ang layo po ng personality, di ba? Parehong matapang si Pastor Kibuloy tsaka to si Captain Dado. Pero yung bitaw po ng pananalita ang medyo magkakaiba. Di ba? Weak ang 94%. Ano yung 94%? Okay, sa madaling salita, mga kapatid, tignan natin, no, kung patuloy na mananawagan. Tsaka iba yung mga supporter ni Captain Dado, marami siyang supporter na militar at pulis eh. Yun po yung pagkakaiba eh. Baka lalong manawagan, di ba? Hindi natin alam kung anong gagawin. Kasi kami, hanggat maaari, dadakdak kami ng dadakdak eh. Pag medyo, yun na nga, halimbawa, pinatawag sa mga vlogger, tsak yan, dakdakan ng dakdakan yan. Hindi naman automatic na hulihin o ano, di ba? Pwede namang yung, hindi ko alam kung piansable yan. Kung pwedeng magpiansa dyan, malamang pwede naman magpiansa dyan sa kaso na yan. Baka ikasikat palalo ni Dado.
Baka ikasikat pa lalo ni Captain Dado yan, yung kaso ni General Torre. Okay, punta po tayo rito, no? Ito po, kaya nung lumabas po to, nung lumabas po tong SWS survey, dahil po ako, alam nyo naman, no, hindi naman natin sa firm po ako sa sinasabi ko na dalawa lang po yung mayroong track record sa mga survey natin, SWS tsaka Pulsation, no? Kaya nga sabi ko, ano ba yung tinanong? Nung unang lumabas yan, 41%. Ano ba talaga yung tinanong sa tao? Bakit nag-arrive sa 41%? Kasi kahit papano po, malapit sa kalahati eh. Pero kung stricto nga tayo na 41%, hindi pa rin po pwedeng dapat yun ang maging batayan nila. Kasi ibig sabihin, wala pa pong kalahati. No? Wala pa pong majority yung nagsasabi na gustong ma-impeach si BP Sara. Kung totoo yung 41%. Yan yung sinasabi ko eh. Samantalang yung boto ni BP Sara, actual na boto, ay mahigit sa kalahati ng botante. Majority ng botante sa Pilipinas ay gustong maging Vice President si Sara Duterte. Tapos wala pa sa kalahati, nung 41% pa lang sabi ko, wala pa sa kalahati yung may gustong ma-impeach eh. Tsaka survey lang yan. Di ba? Kung ang pagbabatayan ninyo ay survey, ang katotohanan, milyon po ang nagsasabing ayaw namin ng impeachment. Wala namang milyon yan. Ilan lang ba yung sinurvey? Ito po, lumalabas na po ang katotohanan. Makinig lang po tayo Ito po, medyo mathematics po to. Mathematics po to, kaya medyo tiyagain nyo lang. Hindi po to vlogger chair. Tumba-tumba po to. Pangmatanda po to, pangmatanda. Yung vlogger chair, hindi rin bagay sa akin. Hindi rin maganda sa pakiramdam. Ito po talaga para na ako na nare-relax habang tayo nagkukwentuhan. Hindi po to vlogger chair. Tumba-tumba po to. Cool lang kayo, cool. Cool lang po kayo. Okay. Ang kanila pong sinurvey ay 2,160. Ganun lang po kakonti, 2,160 lang. No? Pero naniniwala naman tayo riyan sa SWS. Kaya nga gusto ko makita yung mga numero eh. No? Ano ba talaga yung nangyari? Ito po, pinaliwanag na po nito ni Rigoberto Tidlaw. Ang hirap ng pangalan. Bobby na lang, Bobby. Ni Bobby Tiglaw. No? Pinaliwanag na po niyan. Ang sabi niya rito sa kanyang The Manila Times, expose niya to no? Okay. Hindi, sabi ni Rigoberto Tiglaw o Bobby Tiglaw, ito po yung pamagat ng kanyang column. SWS survey report on Sara impeachment maliciously false. Minalisyahan nila. Hindi po tapat yung nagsabi. Ibig sabihin, kinumisyon nila yung SWS na isurvey yung mga tao kung gusto pa ng impeachment. Sabi ko nga sa inyo, SWS, isa yan sa dalawang pinagtitiwalaan ko na survey. Ngayon, ito pala yung resulta. Kaya, pinagmamalaki ng mga dilawan, kasama si Haiderian, kasama to si Laila de Lima, na 41%, no? Mas marami naniniwala na dapat ma-impeach daw si BP Sara. No? Dapat daw natin yung survey. Wag natin ang ano ni Laila de Lima, yung INC, wag natin kilalanin niya kahit milyon-milyon pa yan. Mas importante, kaya nga meron ako diyan, 'di ba? Yung meron akong vlog na
Sinasabi ko na survey versus milyon na peace rally. No? Pinangangalandakan kasi nila na yung survey. Mas marami daw yun. 2,100 lang yun eh. Okay. Tapos sinundan po yan ng mga katulad nito ni Haider yan, alam niyo na. Tapos yung mga young guns na si Konggun at saka si Ortega na nagsalita na raw yung mamamayan. Yung 2,100 na mamamayan nagsalita na raw. Paano yung milyon-milyong nagsalita na ayaw nila ng impeachment? Mas marami ba yung kayo na lang po tanungin ko. Mas marami ba yung 2,000 kaysa milyon-milyon? Pero hindi po yan eh. Hindi naman lahat ng 2,000 na yun ay nagsabi na gusto nila impeachment. Pero yung sumama po sa rally, tinitiyak ko sa inyo, siguro kung may 1% lang dun, yung gusto ng impeachment, 99.9% ang ayaw ng impeachment. Ayan ha. Okay. Anin po natin yung mga sinabi po nito. Ang sabi po ni Tiglaw, ito raw pong 41% na to, ayan, Vice President Sara Duterte was colossally wrong, deliberately and maliciously manufactured fake news, if you will. So, fake news po ayon kay Rigoberto Tiglaw. Kailangan po nating i-quote po to si Rigoberto Tiglaw kasi pinagpipitaganan ng mga kolumnista yan. No? Pwede po natin mga researcher ko yan. Researcher ko yan. Tsaka yan bakit po paulit-ulit siyang maliciously manufactured, deliberately, colossally wrong? Okay. Kasi po, ang resulta talaga, no, eto po. Okay. So, ang pinaka-total po na kanilang sinarvey ay 2,160. So, 53%, o 1,145, mahigit po sa kalahati, ang sinagot po nila, hindi sila aware. So, hindi po sila aware na mayroon po palang impeachment na kinakaharap si BP Sara. So, mahigit po sa kalahati ng 2,160, hindi aware dyan sa impeachment. Ano pa? May 51 pa o 2% na hindi nila alam. Iba po yung hindi alam at hindi aware. So may 2% pa. Bali, 55% po. 55% po ang nagsasabi na sila po ay walang alam sa impeachment. Hindi aware at hindi nila alam. Okay, so madaling salita, mahigit po kalahati ang nagsasabi na wala silang alam sa impeachment. Naintindihan nyo? Kaya hindi po 41% ang nagsabi na pabor sila sa impeachment. Ilan ba talaga, Badong? Ito po, ayon po dito sa ginawa ni Tiglaw na nakabatay sa SWS data, 19% lamang ang may gusto na ma-impeach si BP Sara. Akalain nyo yun? 2,000 na lang nga yung tinanong. 19% lang o 416 lang out of 2,000 ang nagsasabi na gusto nilang ma-impeach si BP Sara. Hindi po 41%. Yung 41% po, yun po yung minenos nila, minenos nila yung mga hindi aware sa impeachment. Kaya ito po maliciously false, fake news. Kaya po dinescribe. Mayroon talagang layunin na manlito, manggulo, at yung lituhin ng mga tao. Ganyan po sila lumaban. Samantalang po yung peace rally,
Nakita nyo, no? Nakita nyo kung gaano karami na mayroong mga video clips na mapapanood kayo. Kahit siguro i-press nyo tapos magbilang kayo. Kung hindi kayo naniniwala na 1.6 million yun, yung sa Luneta pa lang. Hindi, wag na po kung ilang porsyento ng INC. Yung pong umatin talaga. Million po talaga yung umatin. O kaya talagang etong gobyerno natin, wala nang ginawa tong mga to. Yung mga tao sa gobyerno, kundi mambudol na mambudol eh. Gusto po kasi nila na ayon dito kay Tiglaw, no, ang ginawa nila, gusto po nilang ipatanggap sa tao na may basis, gusto ng mga tao na ma-impeach si BP Sara. Pero yung mga nakakaalam at yung nagsuri talaga ng SWS, kaya sabi ko nga, gusto kong makita yung SWS survey mismo. Ano yung mga tinanong? Yung pala, mahigit kalahati, hindi nila alam, wala silang alam sa impeachment. Imagine niyo 19% lang. Ang bumoto po kay BP Sara, kung pag-uusapan po natin, majority ng botante. Ito po, 19% lang. Diyan nyo ibabatay. Ituloy natin ang impeachment dahil gusto na 19%. Yun yung pagkakaiba. Tapos yung peace rally, warm bodies. Sabi ko nga sa inyo, kung yan nilagay nyo sa EDSA, kung etong nasa Luneta nilagay nyo sa EDSA, baka mas marami pa yan kaysa dun sa EDSA 1. Dahil ako tinitiyak ko sa inyo, mas malaki to. Mas malaki to. Alam ko po yung haba ng ng Quirino Grandstand na stage mula po sa may Bantayog ni Rizal. Alam po ko po kung gaano kalayo yun. Yung layo lang nun, tapos malapad po yun kaysa sa EDSA. Yung dami po ng tao sa EDSA, mas malayo pa po yun. Mas malapad pa. Imagine niyo, may tao na po hanggang ang tao po mula UN Avenue eh. Tapos dito naman sa kabila, yung buong Rojas Boulevard na yun. Ibig ko sabihin, yung mula lang po sa Bantayog ni Jose Rizal hanggang sa stage ng Grandstand, malayo na po yun. Kumbaga, okupado na po nun yung haba nung EDSA na may mga tao nung EDSA Revolution. Plus, mas malapad po yun, yung Quirino Grandstand at saka yung Luneta, mas malapad po sa EDSA. Plus, yung awas pa po nun, ang sinabi ko lang po, mula ron sa Bantayog ni Rizal, paano pa po yung buong Luneta hanggang sa Taft Avenue? Buong Luneta hanggang sa UN. Tapos sa kabila naman po, Rojas Boulevard. Yung kahabaan pa na Rojas Boulevard, pag gano'n naman kayo. Tapos yung dun, sa may Manila Hotel, pag gano'n naman. Napakalaki po talaga nun. Kaya, kung nilagay po yun sa EDSA, daig na po nun yung mga EDSA Revolution. O yung pagkakaiba. Yung mga dalawang nag-EDSA Revolution, nariyan lang po yun sa Metro Manila. Hindi pa po natin kinakounted yung mga nasa Davao. Hindi pa rin po natin kinakount yung mga nasa ibang region. Kung ilan yun. Yun po yung pagkakaiba eh. Nationwide to. At recognize po ng iglesia na hindi lang po sila yun. Sila lang yun namuno. Ma-recognize po nila na may iba pang puwersa ron. Kaya lang, dahil sila nga'y namuno, nakita nyo naman po yung kaayusan. Pati mga pulis na mangha. Grabe, ngayon lang daw sila nakakita ng ganong karaming tao. Pag alis, malinis. Ganyan din yung mga rally na KOJC. Kaya lang, mas maliit na version naman dito sa may Liwasang Bonifacio. Kaya nga, kitang-kita mo yung mga
Nagkunwaring binayaran daw at naghanap mga dialogue ni Nino Barsaga. Tindi. Okay. Tapos ilan lang yung sasabihin yung dapat masunod? Yung 19% lang ng sinarvey ninyo? 400 plus lang? Sila na yung dapat pakinggan? Sila daw yung sambayanan? Ngayon, nakikita nyo na. Nakikita nyo na ngayon kung ano po yung pagkakaiba ng propaganda. Ang problema nila, hindi po nila mapalaki yung propaganda nila dahil ang pinagbabatayan lang po nila ng yung sinasakyan lang po nila, yung mainstream media lang, yung pinakainaasahan nila. Mas marami po yung mga vlogger eh. Bagamat ito si Tiglaw ay bahagi ng mainstream media, pero kukunin po yan ng mga vlogger eh. Ipapaliwanag sa mga kanya-kanyang vlog. Lalawak po yan. Basically, ang nagpapakalat na po ng mga balita ngayon, yung mga social media na po, hindi na po yung mainstream. Ginagawa lang po namin silang researcher. Ika nga. Di ba sabi sa inyo, pag mas maaga tayo, mas marami nanonood. Pucha, pag gabing-gabi, ang hirap makaabot ng 1,000. Okay, mga kapatid, mag-likes po kayo. 1,800 tayo, 757 lang. Okay, kaya po ito, yung 41% na yan, panlilin lang po sa tao yan. Ngayon, alam naman po natin na ito po, yung sinabi po rito, tuloy raw po yung ikaapat na survey, yung ikaapat po na, ayan na naman, nakakita na naman sila ng worst traffic daw sa Davao. Patawa talaga itong mga to sa mga kasira sa mga Duterte, no? Headline kagad sa lahat ng dyaryo, sa lahat ng media. Worst topic sa Davao. Okay. Yan lang po ang ating topic. Pwede na po kayong magtanong, pwede po tayong magbigay ng reaksyon at higit sa lahat, pwede po kayong magpakape.